Ito ang maikling kwento ng aming maikling bakasyon sa Batis na karaniwang makikita sa South Korea. Pakinggan mo kung gusto mo lang naman, ha ha ha. Pumunta kami sa Batis sa South Korea na may ganitong tubig. Matatagpuan ito sa lugar dito na pangalan ay Gapyong. At dito nga ay sumakay kami sa van na service aming church. Umabot din ng halos 1 oras ang biyahe o higit pa. Hindi ko na namalayan dahil nagkukwentuhan ng lahat sa loob ng sasakyan habang kami ay nasa biyahe. Sa bahaging ito, makikita ang crossing na daan at sa pagkakaalam ko ay ito ang malapit na rin sa isang sikat na pasyalan dito sa Korea na tinatawag na Nami Island. At dito pagdating nga namin ay agad-agad kaming bumaba at naglalakad sa mga bato para makita ang tanawin dito. At mapapansin mo sa part na ito na nag-iingat lang ako at medyo mabagal sa bawat pagtapak dahil may mga bahagi ng bato na madulas at masakit ng baadya sa paa pero okay lang basta ang mahalaga ay makapag-relax ang isip at katawan namin kahit papano dahil puro na lang kami trabaho. At dito nga pala ay napahinto ako dahil sa ganda at linis ng tubig. Ang tubig nga pala dito ay nanggaling pa sa taas ng bundok kaya masasabi kong ito ang fresh at mukhang ang masarap dito maligo. At nagpatuloy na lang ulit ako sa paglalakad dahil nauna na ang mga kasama ko at ang iba ay kumukuha na ng pictures. Ang mga kasama ko nga pala ay mga ka-church namin, karamihan sa amin ay mga Pinoy at may mga kasama rin nga kami mga taga-Laos. Ang nagdala nga pala sa amin dito ang mga pastor namin na mga Korean. Dahil sa kanila ay nagkakaroon kami ng pagkakataon makapasyal sa mga magagandang lugar sa tuwing may mga holidays dito sa Korea. Lumapit na ako sa mga kasama ko at dito nga ay parang naghihintayan kami kung sino unang maliligo. At dito nga ay nagyaya na ang isa naming kasama maligo at yun naman talaga pinunta namin dito, hahaha. Sa parteng ito, ay nagyaya na ang mga kasama kong maligo at dito nga pala ay bumaba na si Kuya JM para maligo. Sinubukan niyang basain ang isa namin kasama kaya ako bahagyan lumayo baka ako pa ang maisipan niyang basain. Pero hindi kami natuloy dahil sinabihan kami ng mga staff na hindi pwede maligo ng walang life vest. Kaya agad-agad kaming pumunta sa lugar kung saan makakapagsuot ng life vest for safety purposes. Sa paglalakad namin ay may napansin kaming batang yusa na parang nalunod kaya kami ang napahinto ng ilang minuto. Dito naman ay nakaligo na nga kami na umabot din ng mga ilang oras. Hindi ko na nakuhanan ng video gawa nang nag-enjoy din ako kakalangoy at sinulit ko din mag-relax. At umahan na kami dahil dami na rin ang mga tao at napansin namin na limitado lang ang mga available na life vest. At para may magamit rin yung mga susunod. Napansin ko nga rin dito na kami lang ang foreigner na naligo at halos lahat ay mga pamilya ng Koreano na nagbabakasyon din dito. Namangha rin ako kasi kahit hindi gaano malalim ang ilog ay strike to pa rin sila sa pagsusuot ng life vest. Talagang mahigpit sila pagdating sa safety ng mga taong naliligo. Ang galing! At dito nga rin pala ay pumunta na kami doon sa mga kasama namin na nakaupo sa kabilang bahagi ng ilog na mababaw lang at nandun din ang mga gamit namin sa may tabing ilog. Hindi rin kalayuan kaya naglakad na lang kami nila kuya at umabot lang siguro ito ng mga 3 minuto.